publiko. So happy 121st anniversary sa lahat ng mga civil servants dito sa lalawigan ng Marinduque at sa buong bansa na rin na inaabot ng ating programa. Gayun din, in line with this celebration, we recognize and appreciate the initiative ng Human Resource Development Office ng pamahalaang panlalawigan headed by Ma'am Peng Recalde because they took the initiative of raising some gifts para sa mga ilang kawani ng pamahalaang panlalawigan na naapektuhan or nagsasuffer sa nagsuffer sa COVID-19. And at the same time, yun hong mga nagsisilbi sa pamahalaang panlalawigan ng mga empleyado natin sa mga COVID-related services. So, naapektuhan din sila. And thank you, Ma'am Peng and HRD for this initiative. And I am also thankful for being part of this program ng provincial government. So samahan niyo po ako sa ating mga kababayan and binabati lang natin, medyo pangpa-buenas muna. Binabati po natin ang mga hindi natin nabati ng mga nagdaang ating airing ang mga sumubaybay sa atin sa Facebook, gayon din sa radyo. Salamat sa inyo pong pakikinig At batiin lang natin birthday ni Cap Jimmy Pizarra, nag-birthday ng ngayong buwan ng Setyembre. So, happy birthday Cap Jimmy Pizarra ng Dolores Santa Cruz, gayon din kay Cap Isabelita Narvaez ng Candahon Mogpog at Kapitan Lope Hirondo ng Bintakay sa Mogpog. Gayon din sa aking parang kapatid na rin. Ito ay talagang inaasahan ko and dating nasa ating tanggapan sa Sangguniang Panlalawigan at ngayon ay naglilingkod sa ibang institusyon, sa Philippine National Red Cross. Cristel Elorde, happy birthday, Ning. And Cap Nelson Gonzales ng Matalaba, Santa Cruz, happy birthday po. Gayon din sa mga nagdiriwang ng fiesta. Sa mga nagdiriwang po ng fiesta, Barangay Polo sa Santa Cruz, happy fiesta po. Ayan na, sabi ko nga, basta chacha, nagbabago ang aking emosyon at ang aking pakiramdam at feeling ko ay walang pandemya. So, happy fiesta, Barangay Polo sa Santa Cruz, Barangay Balogo sa bayan ng Buwak. And batiin ko na rin po yung mga nag-comment sa atin sa Facebook na hindi natin na-reply agad dahil kulang sa oras noong September 21. Sir Randy Red, maganda ang aking mug. Maganda po ba? Ayan. Ang ating mug, bibigyan kita. Eileen De La Cruz, Ma'am Eileen, salamat sa tulong. Okay, no problem. And nagpapasalamat lang siya sa tulong na ating naipaabot. Gayon din, binabati natin, Jorel Hinanay, si Ana Joy Lovife, at sa mga anak, Anatoy and Andre from Barangay Lusok, Santa Cruz. Salamat sa inyong pakikinig. Gayon din sa ating mga kapatid sa LMD Peso at sa ilang opisina sa pamahalaang panlalawigan. Balita ko ay nakamonitor kayo at nakikinig sa ating programa. Salamat sa inyo, pero diretso ang trabaho habang nakikinig. Po. And Ma'am Amelia Mendoza from Bacoor, Cavite, Ma'am Estela Revillosa, SMJ Buwak,
At gayon din kay Sir Glenford Peñaflor Regio. Okay, Glenford Peñaflor Regio, ang ating kasama from LGBT Gaylash Santa Cruz. Maraming salamat sa mga kapatid na mga miyembro ng Gaylash dito sa Santa Cruz at gayon din sa iba pang mga bumubuo ng LGBT community sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan. Maligayang pakikinig sa inyo. At sana'y patuloy niyong subaybayan itong ating programa, Lynn Angeles on Board. Glenford, thank you. At pagbati rin sa lahat ng ating mga katuwang at kapatid mula sa Gay Lash, Santa Cruz at sa LGBT community. Ma'am Lucy Decena, thank you po sa inyong pagsubaybay. Ronel Pantoja, Ma'am Leti Rivamonte from San Francisco, California. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At binabati po natin ang kanyang apo, si Dan Ivan Hornadal. Nako, binabati ka ng iyong lola at pakabait. At yan ang kaligayahan ng mga lola. Ang mabait na apo. Ano po? Pagbati rin sa kay Makmak, ito si Makmak, taga San Isidro, kay Mark Christian Pelobelo ng Santa Cruz, Richel Ann Ray, thank you for listening, thank you for listening to our program. Ganun din si Criselda Rulioque from Baliis, thank you. Ma'am Lerma Mascareñas, ang ating kaibigan, Jinky Soler, ang ating kaibigan, and Jaguar Reblando. Thank you sa ating mga kababayan. Marami pa po akong hindi nababati, pero nabubuksan po natin at nababasa ang inyong mga mensahe sa Facebook. Salamat po sa inyong pakikinig. Binabati rin natin ang Manggi family diyan sa Mindoro, pero lahing nagmula at ang mga pamilya ay andyan sa Barangay Argao sa Mugpog. I know, nakamonitor po kayo, Lolo Uman at pamilya. At gayon din, yun pong mga hindi ko pa masyado nababati ay sa mga susunod po na ating programa. Ano po? But thank you sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. So, yan po at gayon din po, sabi ko nga, fiesta ngayon ng ilang barangay nabanggit sa ngayong araw po ay fiesta ng Barangay Balogo sa bayan ng Buwak, at siguro may ilan pang mga barangay na nag-fiesta rin po At ngayon po, alam po ba ninyo, ang patron ng fiesta sa araw na ito ay ang mga archangels. Pag sinabing archangels, yan po ay si Saint Raphael, si Saint Gabriel, at si Saint Michael, the Archangel. At dahil po yan, pakinggan po natin ang aking paboritong tugtog, I Believe in Angels. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels. Gaya po ng sinabi ko, ngayon po ay kapiyastahan ni Saint Raphael. Si Saint Raphael po ay kilalang anghel na nagpapagaling at gabay sa paglalakbay. Yan po si Saint Raphael. Gayon din si Saint Gabriel, kilala natin siya bilang anghel na mensahero ng mabuting balita. At si Saint Michael the Archangel, kilala natin siya bilang anghel na puno ng mga warriors na angel laban sa kasamaan. So these three archangels
binibigyan natin ng pasasalamat sa kanilang kapiyastahan. As we pray to Saint Raphael, sana po tulungan niyo po kaming lahat, lalo na ang mga nakikinig, na bigyan mo ng gabay na maging instrumento kagaya mo ng paghilom, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Paghilom sa anumang karamdaman, physical man, emotional, or psychological. Maging instrumento kami ng paghilom, kagaya ni Saint Raphael. And si Saint Gabriel, yan po ay mensahero ng mabuting balita. Dahil yan ang nagsabi, di po ba, during the Annunciation, in-announce niya kay Mama Mary ang magandang balita na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas. Saint Gabriel, nawa po, tulungan niyo kami lahat na maging mensahero, hindi ng masamang balita, kundi ng magandang balita na naghihilom sa sugat ng sambayanan. Gayun din po, Saint Michael the Archangel, ang pinuno ng mga anghel, the warrior against the evil. We pray sa kanilang kapiyastahan na nawa po kami, ang lahat ng mga nakikinig, ay maging instrumento din ng mabisang laban sa masama. And really, I believe in angels. I believe in everything that is good in everyone. The angels not something na lang lumilipad-lipad. Everybody can be an angel if we look at the beautiful and the good within each and every one of us. So, happy fiesta, Saint Raphael, Saint Gabriel, Saint Michael, the Archangel. Happy fiesta sa lahat ng barangay na nagdidiriwa ngayon ng kapiyastahan. Time check po tayo sa ating mga kababayan na sumusubaybay. Ganap na pong alas 11:15 ng tanghali. Hayaan po ninyong ipakilala kong muli sa inyo ang ating programa. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5. Tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Angeles Report. Angeles Report. Angeles Report. Angeles Report. Okay po, sa ating mga taga-subaybay, ito po muli ang inyong bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles. Sa segment po natin, Angeles Report. Pero bago po yun ay dumating na ang ating panauhin. Para sa akin ay napaka-espesyal na panauhin ang ating guest sa ating programa ngayong araw na ito, isang kabataan. Abangan po ninyo siya maya-maya sa ating portion kung saan siya ay ating makakapanayam. So sa Angeles Report po, nais ko pong ibalita sa inyo, sa Sangguniang Panlalawigan ay nagpapasalamat ako na ipasa po ng Sangguniang Panlalawigan noong nakaraang sesyon, noong Friday, ang Ordinance number 176-2020 or Series of 2020. Ito po ay ang aking ordinansa na inintroduce sa Sangguniang Panlalawigan na co-sponsor din po ang ating mga kasama, Bokal Tet Caballes at Bokal Fernandez, Bokal John Fernandez, gayon din po si Bokal Ismael Lim. So ito po ang ordinansa na ating inintroduce at naaprubahan na nga po nung nakaraang session noong Friday sa ikatatlo at huling pagbasa. Ito po isang ordinansa na ang titulo ay Institutionalizing the Provincial Government Scholarship and Education Assistance Program in the Province of Marinduque and providing funds therefore. Ito pong ordinansang ito ay i-discuss ko siguro sa inyo ng mas detalyado sa mga susunod na araw ho, Pero in gist ho, itong ordinansa hong ito
ay magbibigay ng pagkakataon na maging scholar ang ilan sa ating mga kabataan na gustong kumuha ng medicine po, medtech, nurses, at gayon din meron ding other medical courses. Gayon din meron ding itong provision para naman sa educational assistance para dun sa mga kukuha ng masteral at saka yung mga ang magka-qualify ay yung mga medyo mataas ang maganda ang academic record. Pero gusto ko hong i-emphasize na ang highlight po nitong ordinansa na ito ay yun hong scholarship para sa mga medical courses. Medyo ambisyoso ho ang ordinansang ito sapagkat kahit ang pag-aaral ng medicine ay kanyang primary consideration. Alam po ninyo kung bakit. Alam ko na ang mga munisipyo, ang ilan rin sa mga barangay, ay meron ding mga municipal scholarship, pero hindi sa mga, hindi yung ganitong medyo malaking kagastusan na kurso, Ang reason ho at ang inspiration ho sa likod nito ay ang atin hong talagang hirap na dinadana sa kawalan ng supply, quote-unquote, ng mga doktor, ng ilang mga medical professionals, kagaya ng medtech, nurses dito sa ating lalawigan, na isa kong dahilan kung bakit dyan po sa atin sa Marinduque Provincial Hospital ay nahihirapan po tayo na ma-reach yung target na level ng hospital. Kulang po ang mga doktor. At napakahirap kumuha ng mga doktor. Naalala ko, yung isang kaibigan ko, sabi niya, Bukal, maraming may COVID. Nag-iisa lang ang inyong COVID ward sa hospital. Di ba pwedeng dagdagan yan? Dinagdagan ho ng isa. Pero napakahirap hong magdagdag basta-basta. Hindi po ito yung basta may COVID dito, maglagay ka ng 3 hanggang 4 na COVID ward para doon na magdadalhin yung mga COVID positive, lalo na yung mga severe cases. Kasi sa bawat COVID ward, nangangailangan ho yan ng 6 na doktor, 6 na nurses, 6 na nursing, at least 6 na nursing attendant. Sa totoo lang ho, medyo talaga nga kapos ang bilang ng mga doktor. Hindi lang naman ho ito dito sa atin sa lalawigan. Sa totoo lang ho, all over the country ay merong challenge sa supply, quote unquote, sa available na mga doctors na pwedeng maglingkod sa mga public hospitals at public health institutions. Kaya sabi namin, ang hirap mag-hire, mahirap mag-recruit. Siguro ay time na para mag-invest na ang pamahalaang panlalawigan sa mga nais kumuha ng medisina. At pagkatapos, yan naman pag-aaralin ng medisina, tapos na siya ng pre-med, maaring siya graduate ng nursing, graduate ng medtech, pagkatapos gusto niyang mag-medicine, alam ko naman, kaya kukonti ang mga kumukuha ng medicine dahil nga po mahal. So, ang provincial government will now invest on sending students para maging mga future doctors na hopefully and prayerfully ay maglilingkod sa mga pampublikong hospital at institusyon dito sa ating lalawigan. There will be a particular number of years kapag sila graduate kung saan they will be required to serve the hospitals, the government hospitals and provincial and government health institutions dito sa ating lalawigan. So, i-discuss ko po yan sa mga susunod pa and hopefully mag-materialize po ito, pero most likely next year dahil gagawin pa po ang guidelines nito, bubuin pa yung board, but initially ang funding na ibinigay ng Sangguniang Panlalawigan dito sa ordinansa na ito ay initially 5 million pesos as an initial fund. So, we will discuss it more sa mga darating hong pagkakataon. Binabati po natin ang ating kaibigan at kapatid, ka-partner. Ito po ay partner ko sa Sangguniang Panlalawigan noong siya ay bukal pa, pero ngayon ay naglilingkod na konsehal.
ng bayan ng Santa Cruz. Bukal Meli Aguirre, hi Bukal, hi Konsehala, thank you for watching. Love you, na-miss ko na ikaw. And happy birthday din, Tita, ating kasama sa MASEC, Beth Manggol, ang ating isa sa mga ano bang sasabihin ko sa iyo, Betchay, isa sa mga sandigan ng MASEC, Ma'am Beth Manggol, mula rin sa, hindi lamang po sa akin, mula sa buong MASEC, lalo na sa Santa Cruz chapter, headed by kasamang Richard Pantoja. At syempre, sige, ano yun? May nangyari. Ano yung narinig ko? Okay po. Narinig po ninyo yon. Yun po ang ating Angeles buzzer. Para namang nangingiliti yung ano ba? Sa susunod baguhin natin Kat yung tunog ng buzzer, parang nangingiliti no. Yan ho ang ating Angeles buzzer, at ang ibig po niyan sabihin ay kayo po ay pwede na mag-tag, na mag-like, mag-comment sa Facebook, at itag po ninyo ang 5 friends. Mag-comment ng live sa radyo natin Santa Cruz, gayon din sa Adeline Lynn Marciano Angeles FB page, at dapat naka-follow and like din sa FB page ng inyong lingkod, Adeline Lynn Marciano Angeles. Inuulit natin, tag 5 friends, make a comment sa live sa radyo natin Santa Cruz and Adeline Lynn Marciano Angeles FB page. Dapat naka-follow and like sa FB page ang inyong lingkod, Adeline Lynn Marciano Angeles. By the way, sila ay 'di ba makakatanggap ng 100 peso load. Gusto ko lang malaman, sino na yung nanalo sa atin ng isang sakong bigas? Wala pa. Ha? Mamaya. Mamaya po, i-announce namin ang abangan po ninyo ang nanalo ng isang mananalo. Okay. Wala pa pala. Okay, may tanong po mamaya. Oo nga naman. Sorry, na-confused po ako, no? May tanong po mamaya, abangan po ninyo yung itatanong natin mamaya, at ang mananalo po doon ay mananalo ng isang sakong bigas, 25 kilos. At ibibigay ko po ang magic tanong mamaya, at ito po ay base sa mga previous na pinag-usapan natin sa ating previous na kwentuhan ng mga nagdaang Wednesday or posible ring ngayon. So, antabay lang po kayo. Samahan nyo po akong dire-diretso at tingnan natin kung sino ang posibleng manalo ng isang sakong bigas. So, yan po ang ating Angeles report, at sa susunod kukwentuhan ko pa po kayo ng iba tungkol sa ordinansa na yan, o yung mga gustong mag-medicine pero wala masyadong budget, pero sa tingin ninyo ay pwede kayo sa serbisyo publiko, abangan ninyo ang detalye at mga mechanics at implementing guidelines na gagawin para diyan sa scholarship program na yan. So salamat din po sa ating mga kasamahan for helping us, for supporting also. Yan pong ordinansa na ating ipinasok na yan. Okay, shout out sa mga taga Bintakay, Mugpog, Sir Jerry Cornadal, at sa lahat ng ating mga kasama diyan. Gayon din sa Barangay Butansapa, I was told by Gina, our friend, na nakaantabay lagi ang mga kapatid natin, ang mga kasama nating opisyales ng Barangay Bintakay. Gayon din sa mga kasama sa Infinity Institute, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at pagbati sa mga taga-Barangay Ipil. Gayon din sa Pamilya Recalde diyan sa Taytay, nagpa-follow up na ang nagpapabati sa inyo lagi
binabati po natin ang mga taga-Taytay. Rexel Vito, Marie Ann Regio Regis, many thanks sa inyo pong pagsubaybay. Tito Victor and Tita Feli Recalde. Hello. Sa mga kasama rin natin dyan, lagi akong nakikikain ng masarap na tanghalian, paminsan-minsang mapapadaan sa tahanan ni Bokal Ismaelim. Binabati natin ang ating mga kapatid diyan. Sa mga kasama, kapamilya at members ng household ni Bokal Ismaelim. And nagpunta po kami, na hindi ko na ikwento sa inyo nung nakaraang Miyerkules. Nagpunta kami sa ilang mga barangay at tayo'y nautusan ni Governor Presby na yung ilang sakong bigas na ako talaga nagpapasalamat dito kay Bokal Ismaelim at sa kanyang may bahay, si Ma'am Cathy Lim, dahil sila ay nanguna. They really found their way para maghingi ng tulong sa mga kaibigan nilang mga Chinese na members ng Chinese Chamber of Chinese Association sa labas ng ating lalawigan, para makapagbigay ng tulong sa mga ilang ayuda na binibigay ng provincial government. Inuna lang po muna yung mga ilang frontliners, susunod po yung iba, at ang atin din namang governor ay may instruction na ihanda ang possible ayuda sa higit pang mas marami. So ang gusto kong banggitin sa inyo, nabanggit ko kanina, meron tayong ipapamigay na isang sakong bigas sa makakasagot sa ating katanungan maya-maya. Ano po ang mechanics? Una, subaybayan nyo lang at wag po kayong bibitiw dito sa ating programa. 1 oras lang naman ito. Samahan po ninyo ako lagi. At kung kayo'y nakinig dun sa mga una at ikalawa nating pag-i-air, noong nakaraang Miyerkules at nung isa pang Miyerkules, at ngayon, posible nyo hong masagot ang ating Magic Angeles tanong. Ang mechanics ay una, i-PM nyo lang ang sagot ninyo sa aming itatanong mamaya. Dito pakinggan po ninyo sa Adeline Lynn Marciano Angeles Facebook. Adeline Lynn Marciano Angeles Facebook page ito. Hindi ito yung luma na hindi na, okay. So, dito po ninyo ipipm yung sagot, Adeline Lynn Marciano Angeles Facebook. Siguraduhin din po na naka-like and share ang ating programa ngayong araw na ito. Or, pwede nyo rin pong i-text ang sagot sa number, pakinggan po ninyo, 0970-380-1352. So, i-text ang sagot sa mobile number 0970-380-1352. Ang una hong makakasagot ng tama ang mabibigyan ng isang sakong bigas. So, una, PM ang sagot. Mayroon tayong ibibigay na tanong sa maaring anytime sa ating programa ngayon. Yun hong sagot sa tanong na yon, i-PM ninyo sa Adeline Lynn Marciano Angeles Facebook. Siguraduhin naka-like and share ang ating programa ngayong araw. Or pwede nyong i-text ang sagot. Lalo na ito'y para dun sa mga nakikinig dito sa radyo natin, Santa Cruz. I-text ang sagot sa number 0970-380-1352. Okay po, yan po ang ating mechanics. Dadako po tayo maya-maya sa ating dadako po tayo mamaya. So yung pong tanong, abangan po ninyo, pwede ko huyang ibigay na tanong anytime mula ngayon. Pwede hong bago maya-maya sa pagtatapos ng ating programa, pwede rin naman hong anytime. Okay, binabati rin natin Dil Infante, Jessica Guevara Olores, Carl Timothy Chi Diaz,
Rafi Romasanta, Maridion Rivamonte Recto, lahat po ng ating mga kaibigan at kababayan na ngayon ay nakikinig sa ating programa, sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat po. Happy birthday din po kay Cap Miguel Pelaez ng Banahaw, Santa Cruz. Mula kay Janet Taiko. Happy birthday, Cap. At sa lahat ng ating nakikinig po sa atin, maligayang pakikinig. Thank you very much po. At dadako po tayo ngayon sa susunod nating bahagi ng ating programa. Time check po muna tayo at ay muli pagpapakilala ng ating programa. It's now 11:33 ng tanghali. Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating programa. Sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles. Dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5. Tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. At ngayon hong araw na ito ay nais kong, by the way, I was reminded ng paalaala po ng ating kasama, Bokal Buchi Rosales, ang ating presidente ng SK Federation, sa provincial level, at ngayon ho ay tumatayo ring miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Bokal Buchi Rosales, binabati natin at kanya hong ipinaparating sa ating mga kababayan, lalo na sa mga hindi pa nakakarehistro. Deadline na po ng pagpaparehistro sa COMELEC para kayo ay makaboto sa darating na eleksyon. Deadline na po ng registration sa COMELEC sa katapusan, September 30 po. So sa Thursday yan na po ang huling araw. Bagaman at pinapag-usapan pa rin kung ma-extend yan or posibleng ma-extend o pwede ring hindi. Huwag na po nating intayin yung extension. Let's avail of the period available for us. Hanggang September 30 po, paalala ni Bokal Buchi Rosales, September 30, sa Huwebes po, ay deadline na ng pagpaparehistro. At maganda rin ho yung kanyang paalala dahil yan ho ang sunod nating pag-uusapan ngayon, kung saan ako ay excited dahil meron akong panauhin na para sa akin ay napaka-espesyal na panauhin. Whenever I have the chance to talk with the youth, I feel very privileged. Ito po yung first time ko siyang mamimit at talagang sinamantala ko na walang masyadong kwentuhan because I want raw information from the youth. First time voter, boboto sa unang pagkakataon. Pero bago po yun, at ipapakilala ko siya sa inyo mamaya dahil gusto kong makita at gusto kong malaman ano ba ang iniisip ngayon ng mga kabataan pagdating sa eleksyon, pagdating sa pagboto. Sabi ko nga po, panauhin po natin ngayon ang isang kabataan, first time na boboto, and hopefully, sa pakikipagkwentuhan ko sa kanya ay maintindihan ko kung ano ang takbo ng isip ng mga kabataan ngayon. Pero bago po yun, karapatang pagboto, karapatang bumoto, sa Ingles, tinatawag na right to suffrage, right to vote. Ang karapatang bumoto po, yan po ay binibigay na karapatan sa atin sa ilalim ng 1987 Constitution, kung saan binabanggit ng saligang batas, ang pinakamataas na batas na umiiral sa ating bansa, na lahat ng mamamayan ng Pilipinas na hindi disqualified ng batas
ay maaring bumoto provided na meron sila ganitong qualifications. Ano po yung mga qualifications lang na mini-mention? Una, 18 years old. Dapat 18 years old. Ikalawa, 1-year residence sa Pilipinas. Ikatatlo, 6 na buwan na residente at least sa lugar kung saan siya boboto. So yan lang po ang requirements ng batas. If you are Filipino citizen, 18 years old, nakatira sa Pilipinas ng at least 1 taon or nakatira sa iyong lugar na kung saan ka boboto ng 6 na buwan, ikaw ay pwedeng bumoto. Ano ho? And yan po ay regardless ng iyong status sa buhay, regardless kung ikaw ay mahirap, mayaman, kung ikaw ay may sweldo o wala, regardless kung ikaw ay kumain kaninang umaga o hindi, pwede kang bumoto provided na meron kang ganyang requirements. Regardless din ng iyong pinag-aralan, kung ikaw ay grade 1, grade 2, kung ikaw ay hindi nakapag-aral, pwede kang bumoto. Regardless din ng kasarian, kung ikaw ay babae, lalaki, lesbiana, gay, or hindi tumitingin sa ganong mga bagay. Ano, ang kailangan lang 18 years old at saka yung residency nga po. Bakit ko po hina-highlight mabuti yung sinasabi ko na regardless? Dahil alam po ba ninyo, lahat tayo na yun nga 18 years old and may residency requirement ay bumoboto ngayon. Pero alam po ba ninyo na bago natin nakamtan yung karapatan na yan, maraming sakripisyo at buhay muna ang nasakripisyo, ang nabuwis, bago ito na ibigay sa atin. Ang karapatang bumoto po is bahagi ng isang tinatawag na democratic governance. At sa pamamagitan ng pagboto na yan, napapakita na ang kapangyarihan talaga ng mga namumuno ay nagmumula sa tao. At dahil doon, dahil nagmula sa tao ang kapangyarihan ng mga namumuno sa ating bayan, ang accountability din. May ang responsibilidad din. Ang mga namumuno ay may accountability sa mga nagtiwala sa kanila. And ang atin pong sistema ng eleksyon ay medyo patterned sa Western model. Dahil nga po tayo ay na-conquer, di po ba, ng mga Kastila before at ng mga Amerikano, then mga Japanese. But our electoral process and system is more patterned on the Western model, particularly the US system. Ano po? Alam po ba ninyo na noon lamang 1901, noon lamang nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na kahit papaano ay bumoto. At yung pa ay napakaliit pa nung participation na yon. Alam po ba ninyo na ang pinayagan lang bumoto noon ng mga Amerikano, sapagkat hindi pa tayo lubos na malaya. Ang pinayagan lang bumoto sa ilalim ng batas na tinatawag na Philippine Commonwealth Act No. 60 ay una, mga lalaking Pilipino na ang age ay 23 and above, na residente ng at least 6 months, o parang kagaya po ngayon, 6 months doon sa munisipalidad na kanilang bobotohan. At ito pa ang mahalaga, 3 classes lang ng mga Pilipino ang pwedeng bumoto noon. Sino-sino ang mga pwede lang bumoto noon? Una, yung pwedeng kayang magsalita, magsulat at mag-read ng either English or Spanish. Ikalawa, yun hong mga nagmamay-ari ng real property o may pag-aaring kalupaan na at least 500 pesos ang value. At the same time, pwede rin yung mga nag-hold na ng mga previous position bago pa yung occupation ng 1898. In short, kita nyo po, ngayon, kahit sino, provided na 18 years old, tapos may residency ka, ikaw ikay citizen ng Pilipinas, pwede kang bumoto. Pero noon ho, kailangan lalaki ka, 23 years old. Kailangan ikaw ay marunong magsalita, magsulat at magbasa ng either English or Spanish. Kailangan ikaw ay nagmamay-ari ng
at least 500 peso value ng real property. In short, medyo elite. Mga elite lang ho ang pinapayagan noon na bumoto. At yun namang mga kababaihan, hindi kasama nga dito, yung mga kababaihan naman po, ay nabigyan lang ng pagkakataon na makaboto noong 1937. At nagkaroon pa ng referendum kung papayagan sila. Salamat na lang na yung mga medyo women activist ng mga panahon na yon at talagang pinaglaban nila at nakakuha sila ng 447,725 votes na para sila ay payagan na makaboto. Biro mo po yon, 1937, pinaglaban pa, katakot-takot na paghihirap at paglalabi ng mga women leaders noon na mabigyan ng pagkakataon na makaboto. So yan ang ngayon nga po 2021 na, kumusta po naman tayo? Papaano na ginagamit ng mga sambayan ng Marinduqueño, sambayan ng Pilipino, ang karapatang bumoto? At dahil po dyan, inimbita ko po ang isang first-time voter. I want to be inspired. I want to know how the youth is thinking about dito sa pagboto. So, narito po at kasama natin na guest dito sa ating programa ang isang kabataan. Hindi pa siya naka-air. Alin yun? Kasama natin si Miss Shaira, si Shaira Lu Abuan. Siya ay taga-Angas. Siya ay taga-Barangay Angas, 20 years old, estudyante sa MSC Matalaba at kumukuha ng AB Political Science, second year na po siya ngayon. Siya po ay aktibong member, official ng MASEC Youth, gayon din ang Santa Cruz Youth Interchurch Organization. At member rin ang kanilang samahan ng Marinduque Youth Development Council. So minarapat kong imbitahan si Shaira. So can we show Shaira? Ayan po. Ang ating kabataang panauhin ngayong araw na ito. Unang beses pa lang pong boboto, Shaira. Okay, habang hindi ka pa masyado, hindi pa na ang camera mo. Gusto ko lang itanong, ikaw ba'y registered na? Opo, ma'am. Kahapon lang po. Kahapon ka lang nag-register. Okay, and how does it feel? Boboto ka na? Very unusual po yung feeling kasi syempre first okay, time yan po po si Shaira. So, okay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Okay. So, ayan po. Hindi ko po mawari yung feeling kasi first time pa nga po na boboto. Sa kabilang banda, masaya po kasi magiging part na ako na dun sa mga magiging part na ako ng mga citizen ng Pilipinas na boboto para makapamili ng mga karapat-dapat na mamumunos po sa atin. So, ayun okay, po. So hindi mo excited? Medyo slight. So you see, Shaira, dati ang mga kababaihan hindi bumoboto. Dati, yun nga, di ba yung sabi ko kanina, kailangan elite ka. Kailangan ikay mayaman. Meron kang at least 500 pesos worth ng properties noon at ikaw ay dapat lalaki para ka makaboto. Ngayon, at yung mga babae naman, 1937 lang nabigyan ng pagkakataon. Opo. So, grateful ka ba dun sa ating mga naunang ninuno, na mga ninuno natin? Nakipaglaban para ang karapatang yan ay mapasa iyo. Very grateful po kasi kung wala po sila, tayo po mga kababaihan at yung mga ibang estado po ng tao po sa ating lipunan ngayon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na bumoto ng mga mamumuno po sa ating bansa, local man o national government. Okay, Shaira, pag sinabi bang karapatang bumoto, ano ang iyong nasa isip? Para sa iyo, ano ang karapatan na ito? Para po sa akin, kapag narinig ko po yung salitang karapatang bumoto, maraming pumapasok po sa isip ko. Like for example, ito po yung isa sa mga karapatan natin na talagang vital po sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi isa po ito sa susi para magkaroon po tayong maayos at matiwasay na pamunuan po sa
ating bansa as well as dito po sa ating lalawigan po. So napakahalaga ng pagbotong ito. And ikaw ay boboto na, Shaira. By the way, ang mga kakandidato ho para sa susunod na eleksyon sa Mayo ay magpa-file na ho ng Certificate of Candidacy simula October 1 to 8. Kaya timing ho itong pag-uusap namin ni Shaira. October 1 to 8, filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato na inyong pagpipilian sa Mayo 2022. Shaira, ikaw ay boboto na. Ano ba ang mga hinahanap mo sa isang kandidato? Napakagandang katanungan po. Ang qualification po ng isang kumakandidato para sa akin, yung pasado po sa sa standard ko. Siyempre, yung Ninenervyos ng marami Siyempre, niyan, Shaira. may Okay. may Pati ata ako. Sige, go. ayun po, mayroon po siya nung 4 core values, which is maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan at maka-bansa. As well as yung pong pagiging totoo po ng isang kandidato sa mga salita po niya. Hindi lang po yung magaling lang siya sa pag may meeting de avance, kapag nangangampanya, ganun. Hindi po ganun. Dapat kahit nakaupo na po ang isang ang isang ang kumakandidato ay andun pa rin po yung pagkilos niya at yung commitment po niya sa mga nasasakupan po niya. At saka, isa pa pong mahalagang bagay na tinitignan ko sa isang kumakandidato is yung pagiging malinis po niya bilang isang kandidato. Alam naman po natin na laganap ngayon ng vote buying pa. Ayun. So, ayun. Bilang kabataan po, kahit nung hindi pa po ako boboto, nung below 18 pa lang po ako, sabi ko sa sarili ko, kapag bumoto na ako, kapag meron akong nalaman na isang kandidato na yan bumibili ng boto, talagang hindi ko yan iboboto. Kasi una pa lang, dapat makatotoo ka na, yung dapat hindi mo binibili yung boto ng isang tao. Kung talagang committed ka na maging pinuno namin, natin, sa ating bayan, dapat hindi tayo gumagawa ng ganong practice. Dapat ipinapakita natin yung willingness natin in a way na malinis, kumbaga. Okay. Beautiful. So, magandang ma-emphasize yung kanyang binabanggit, At yan ho ang pananaw ng isang kabataan ngayon. And I am really pleased to hear it dahil alam nyo naman, laging sinasabi, pag nasa politika ka, madumi ang politika. Bakit ka lalaban sa eleksyon? Madumi ang eleksyon, At natatakot yung iba. Kapag walang malaking budget, natatakot. Naku, para lang yan sa mga may pera. Kahit wala kang masyadong kakayahan, kung ikaw ay may pera, laging naririnig yan, lalo na sa mga nakakatanda. But sometimes, it's beautiful to hear itong ating mga kabataan and makita natin, marinig natin sa kanila kung ano pa rin ang kanilang minimithi, sa mga manmunungkulan sa kanila. At talaga pong challenge yun sa lahat dahil totoo pero alam mo Shaira, Yes po. ang banggit ng aking ama nung dahil ako rin ay bokal at ako'y nasa politika at nasa serbisyo publiko. Ang banggit ng aking ama noon, wala pa ako sa serbisyo publiko, pero siya ay dati ring public servant sa Mugpog. Sabi niya, politics ay hindi madumi. Mm-hmm. Politics ay hindi maduming laro. Kasi laging sinasabi, politics is a dirty game. Ang politika ay hindi maduming laro. It just happened that there are dirty players. Yes. So, hindi ito perpekto. Hindi ito perpektong daigdig. Hindi ito perpektong sistema. Hindi perpektong institusyon. Pero it's good to hear pa rin sa panahon ng kung saan sineselebrate ang kapiyastahan ng mga anghel. It's good to hear pa rin
ang pananaw ng isang kabataan na first time naboboto, ang kanyang pangarap, ang kanyang tinitingnan, and maybe a reminder to us na marami pa rin tayong mga kababayan, marami pa rin mga kabataang sumisibol na ang hinahanap ay kung ano ang tama at kung ano ang dapat. So, maraming salamat. Meron ka bang gusto pang banggitin? Yung qualification na binabanggit mo, kasi yung core values na binabanggit mo mahalaga talaga yon, at I agree na kailangan yon. Sa ngayon kasi, alam mo ba ang mga functions o gagawin ng mga opisyales na iyong iboboto? Kasi boboto na po siya ng konsehales, vice mayor, mayor, mga bukal, vice governor, congressman, at 12 senador, vice president at president. Yan ang iyong iboboto. Shaira, ready ka na? Ready na po siguro. Inaaral mo na. Inaaral mo na ang gawain ng bawat posisyon, no? Para i-match kung tutugma ang iyong magiging favorite. So next time siguro, some other time, Shaira, baka maimbitahan ulit kita, no? At salamat sa iyong pagiging very, very raw, very candid, and salamat dahil ikaw ay kabataang naniniwala pa rin sa kung ano ang tama at kung ano ang dapat. So, meron ka pa bang gustong banggitin? Meron ka pa bang mensahe sa mga first-time voters na kagaya mo, gayon din sa mga botante in general? So, ayun po, bilang isang botante, lalo na po yung first-time voter, kailangan, kung boboto tayo, una po sa lahat, ay alamin po muna natin yung function ng bawat kandidato na iboboto natin. Kuwari, konsehal po yan, bokal o mayor, vice governor, vice mayor. So, ayun po, dapat alamin po muna natin yung function nila sa ating lipunan bago natin po sila iboto. So, ganyan po. At inikahit ko din po yung mga hindi pa po rehistrado, na lalo na po yung mga kabataan natin dyan, na magparehistro na po, kasi hanggang bukas na lang po ang ating pagparehistro po. So, ayun po. Okay, maraming salamat, Shaira. It is an honor. It's a privilege na nandito ka. Iparating mo sa iyong mga kasamahan na mga kabataan ang pagbati ni Bokal Lynn Angeles. Salamat sa iyong vigilance, salamat sa iyong faith, salamat sa iyong tinatawag natin na meaningful engagement, at ang ating panalangin ay talagang mapahalagahan ang karapatang bumoto. Sabi nga po natin ay napakarami ng mga nagsakripisyo. Pero bago po 'yun, we just have 5 more minutes bago tayo magtapos dito sa ating programa. Meron lang akong gustong batiin. Happy birthday sa ating provincial administrator, Sir Mike Velasco. Ngayon ko lang nalaman, birthday mo nga pala ngayon. Happy birthday, Sir Mike. You're such a good person, very humble, and very simple. And at the same time, ewan ko kung napapakinggan mo itong ating programa, something that I appreciate in this man is his being very spiritual. So, Sir Mike Velasco, happy birthday. May God continue to bless you so that you can continue to be His own blessing to many others too. Maraming salamat. Shout out sa mga staff mga staff ni Bokal Jojo. Nakikinig daw. Hindi natin maisa-isa. Marami. Bokal Buchi, Lim na mga staff, nakikinig. Thank you. And Bokal Lim na mga staff, thank you. Mula kay Jessica. Si Mayora Ika. Si Ma'am Jessica Olores. Si Ika. Thank you, Ika. And sa lahat ng mga kasama natin sa Kapitolyo na medyo
posibleng sumusubaybay dito sa ating programa. At sa lahat, thank you very much for being with us. Again, maraming problema ang ating bayan, maraming problema ang ating lalawigan. Nangangailangan ng bayani araw-araw, nangangailangan ng isang anghel araw-araw. And lahat tayo po ay pwedeng maging bayani, pwedeng maging anghel. We just have to look at our inner self and look at the beautiful and what is good that we can share to others. Sa karapatan natin ng pagboto, sana po ay hinikayat ko ang lahat. Please exercise this right. Ito po ay karapatan na pinagbuwisan ng maraming buhay bago na ibigay sa atin. Ito rin po ay responsibilidad dahil bilang isang Pilipino, hindi pwedeng puro karapatan lamang ang kaya nating ipaglaban. Kailangan alam din nating gampanan ang ating mga responsibilidad. At ang pagpili ng mga leader na mamumuno sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating lalawigan, ay isa pong seryosong responsibilidad din ng bawat Pilipino, ng bawat Marinduqueño. Kaya please, wag po ninyo itong ipagwalang bahala. Gamitin po ninyo ito ng tama. Yung pong hindi pa nakakapag-register, you still have until September 30. Gamitin po ninyo at i-exercise ang karapatang bumoto. And in proper time, gamitin ng tama at alagaan din ho ang karapatang ito. Maraming salamat, Shaira, for being with us. Sa lahat po ng ating mga kababayan, eto ho, patapos na po ang ating programa. I believe in angels. Please, let us be angels. Let us be a source of healing. Let us be a source of inspiration and hope sa ating kapwa. Sa lahat ng mga nakikinig, samahan niyo po akong muli sa susunod na Miyerkules. Ganitong oras pa rin po, alas 11 hanggang alas 12. And bilang po panghuli, ang tanong natin ay mula sa previous program natin. Ito po yung mananalo ng isang sakong bigas. Ano po ang pangalan ng dating kapitan mula sa Barangay Malbog, Buenavista na nag-donate ng malaking bahagi ng porsyon ng lupa na ngayon ay ginagamit na lokasyon ng isang bagong multi-purpose building na inilagay sa Barangay Malbog? Ano po ang pangalan ng dating kapitana na nag-donate ng lupa na ginamit para paglagyan ng covered court or multi-purpose building sa Barangay Malbog na naging napakabuting tao? At gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito sa ating mga kababayan. Pinag-uusapan ang ating lalawigan. Patuloy po tayong mag-usap, patuloy po tayong magtulungan at samahan niyo po tayo sa ating programa tuwing Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. It's a date muli po sa susunod na Miyerkules. Gayun din, iniimbitahan ko kayo, radyo natin Buwak at Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, tuwing Sabado naman, alas 5 hanggang alas 6. God bless everyone. Maraming salamat po. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles
on board! Ligtas at epektibo ba ang bakuna sa COVID-19? Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration or FDA na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization or EUA o Food Approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo. Tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon, ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang-bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang naghihintay sa paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong makikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19.